Mga ka-Republic, parehong handa na ang mga fans ng magkabilang kampo sa isa na namang mainitang paghaharap ng SMB at TNT para pag-agawan ang kampyonato ng All-Filipino Conference. Hindi lang ito final series. Ito ay magiging kwento ng paghihiganti. Gustong bumawi ng talk and text dahil malaking kabiguan ang ipinatikim sa kanila ng SMB sa nakaraang Philippine Cup. Sa panig naman ng San Miguel, gusto nilang patunayan sa lahat na basta all Pilipino, ito ay kanilang teritoryo. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, prangkahang inamin ni Chot Reyes na ang kasalukuyang roster ng TNT ay binuo para sa iisang layunin: tapusin ang dominasyon ng SMB sa Philippine Cup. Sinabi ng talk and text coach sa finals press conference. And reading between the lines, maliwanag na nasa isip pa rin ng TNT ang pagkatalo nila sa SMB noong nakaraang All-Filipino Finals. Iyon na lang sana ang kulang para makuha nila ang Grand Slam. Kaya nga sinabi natin kahapon sa ating video content, may revenge factor para sa tropang 5G ang muli nilang pagharap na ito sa finals. Sinabi pa ng TNT coach, pag sasali ka sa isang tournament, titingnan mo kung sinong malakas. At alam daw nila ang SMB yun. Dominado raw ng San Miguel ang All-Filipino Conference di lang dahil kay Junmar Fajardo, kundi dahil sa iba pang pyesa o player na mayroon ang SMB. At doon daw nakabase ang pag-build up nila ng kanilang team. Isa rin daw dahilan ay ang mga injuries na tumama sa kanilang mga players. Hindi nakapaglaro sa finals last conference si Reynang Batak at nadali rin ng injury sina Calvin Oftana at Poy Eram along the way. Isa rin daw iyon sa mga kinonsider nila sa pag-build up ng kanilang lineup. Inacquire ng TNT sina Kevin Ferrer, Gio Halalon at Tyrus Hill. Magpo-provide ng veteran presence sina Halalon at Ferrer sa darating na final series na magsisimula bukas. Tatlong TNT main gunner ang makakatapat ng mga tirador ng SMB. Asahan na magpapaligisahan sina Calvin Oftana, RR Pugoy at Jordan Heading, katapat sina Marcio Lassiter, Chris Ross at CJ Perez. Tiwala si Calvin Oftana na babalik ang kanyang shooting touch na sandaling nanlamig sa huli nilang tatlong laro sa semifinal series kontra sa Meralco. Inamin din ni Oftana may nararamdaman siyang kaunting kaba. Pero gagamitin daw niyang gasolina ang kabang iyon para ibigay ang kanyang best performance. Kung mahahanap ni Oftana ang init ng kanyang shooting, malaking problema ito ng SMB. Ngunit nasa SMB ang king of 3-point shooters na si Marcio Lassiter. Kapag ito ang nag-init ay napakahirap pigilan, gaya ng ginawa nito laban sa Ginebra sa semifinals. At huwag kakalimutan, bukod sa napakahusay na defender, anumang oras ay pwede ring pumukol ng tres si Chris Ross. Lalo naman si CJ Perez na nagpasabog ng 41 big points ng patiklupin ng SMB ang Ginebra sa Game 6 ng kanilang semifinal series. 30 points agad ang itinarak ni CJ Perez sa first quarter pa lamang, walang mintis na 12 for 12. Pero bukod sa banggaan ng mga guards, magiging malaking factor pa rin ang tagisan ng galing sa ilalim. Handa na ba ang TNT kay Junmar Fajardo? Basta all Pilipino, walang ibang option ang kalaban ng SMB kundi i-double team si The Kraken. Pahirapan itong makatanggap ng entry pass o magdisenyo ng play na mapapalabas nila ito mula sa shaded area. Magagawa kaya ni na Brandon Ganuelas, Roser at Poy Eram ang di napagtagumpayang gawin ni na Japet Aguilar at Norbert Torres ng Ginebra. Kung inyong naaalala, sa nakaraang paghaharap nila sa finals, nakuha ng talk and text ang controversial na Game 1 win nang inalified ng table officials ang isang dunk ni Mutaw Tua. Nakialam sa laro ang Deputy Commissioner na si Eric Castro, and after ng review, tinawagan ng offensive basket interference ang dunk ni Mutaw Tua dahil nahila raw nito ang ring habang ang bola ay nasa ibabaw pa nito. Nabas ng husto si Eric Castro kasama ang dating international referee na si Bong Pascual dahil sa insidenteng iyon.
At isa iyon sa mga dahilan kung bakit lalong naging intense ang final series na iyon. Sa huli, ang SMB pa rin ang tinanghal na kampyon. Pinatiklop ng SMB ang TNT sa loob ng 6 na laro. Ang Talk and Text ang pinakamatagumpay na kupunan sa Season 49. 2 dikit na kampyonato at kundi sila nadali ng SMB sa All-Filipino, kahanay na sana sila ng mga Grand Slam team dito sa PBA. Sa pagkakataong ito, sapat na kaya ang kanilang lakas upang talunin ang San Miguel. Bukas ang Game 1. Handang-handa na ang entablado para sa sagupaan ng dalawang pinakamahusay na kupunan ngayong All-Filipino Conference. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.